Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Alamin natin ang latest development at pagbabago sa direksyon ng bagyo na patuloy nating binabantayan na manggagaling sa may timog silangan ng bansa. Ayon sa mga datos, sinasabi na posibleng maglandfall ito sa bansa at may nakikita pang kasunod agad na bagyo na mas malakas. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, dalawang pangunahing sistema ang nakakaapekto sa lagay ng panahon sa ating bansa. Una, ang frontal system na patuloy na nakakaapekto sa pinakailagang bahagi ng Luzon, particular sa Batanes. Ikalawa, ang easterlies o ang mainit at mahalumigmig na hangin nagmumula sa silangan na siyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Kapag ganito ang kombinasyon ng sistema, karaniwan nating nararanasan ang mainit at medyo maalinsangang simula ng araw. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala ng tsansa ng pag-ulan dahil kasabay nito tumataas ang posibilidad ng pagbuo ng makapal na ulap at thunderstorms lalo na sa hapon o gabi, kaya may mga lugar na biglaan nakakaranas ng pag-ulan. Sa forecast weather condition natin ngayong araw, sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao, asahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng easterlies. Sa madaling salita, maaaring magsimula ang araw na maaliwalas sa maraming lugar, pero habang tumatagal at umiinit ang kapaligiran, unti-unting nabubuo ang mga ulap na maaaring magdala ng biglaang pag-ulan, kadalasan sa hapon o gabi. Ito ang klase ng panahon na papanlin lang, maayos sa umaga pero may posibilidad ng biglaang pagbuhos ng ulan sa ibang oras. Para sa mga Metro Manila at karatig lugar, maging handa sa mga ganitong pagbabago. Sa kabila ng sikat ng araw sa umaga, pwedeng magkaroon ng thunderstorms pagsapit ng hapon na posibleng magdulot ng pansamantalang pagbaha sa mga mababang lugar. Sa Visayas at Mindanao, patuloy ang epekto ng easterlies kaya asa ng init at alinsangan sa maghapon na sinusundan ng posibilidad ng isolated thunderstorms. Hindi pare-pareho ang magiging lagay ng panahon sa bawat lugar. May mga lugar na mananatiling tuyo habang ang iba naman ay maaaring makaranas ng biglaang malakas na ulan. Kaya kung may biyahe ka o outdoor activities, mas mabuting maging handa sa anumang pagbabago ng panahon. Tandaan, kadalasan ng ganitong pattern ng panahon ay madalas magdala ng pabago-bago na senaryo at kung hindi ka prepared ay sigurado makakaabala ito sa inyong pang-araw-araw na aktibidad. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms. Dulot naman ito ng umiiral na localized thunderstorms. Ibig sabihin, hindi direktang epekto ng easterlies ang ulan dito, kundi bunga ng init at moisture sa paligid na nagdudulot ng mabilis na pagbuo ng mga makakapal na ulap-ulan. Pagdating naman sa wind and coastal water condition sa Central at Southern Luzon, gayon din sa Visayas at Mindanao, asahan ng moderate to strong winds mula silangan hanggang hilagang silangan. Ang coastal water dito ay may taas ng alon na umaabot sa 0.6 hanggang 1.8 meters. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang naiiba ang galaw ng hangin. Dito umiihip naman ang hangin mula timog silangan hanggang hilagang silangan at ang coastal water dito ay may taas ng alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa kabuuan, wala tayong inaasahang malalakas na alon o mapanganib na kondisyon sa dagat. Ngunit gaya ng madalas nating paalala, kapag may biglaan thunderstorm sa paligid, ang dagat ay maaring magbago anumang oras na posibleng magdulot ng pabugso-bugsong hangin at pagtaas ng alon. Kaya para sa mga kababayan natin, mangingisda at sa mga may planong pumalaot, manatiling mapagmatsyag sa lagay ng panahon at siguraduhing updated sa mga susunod na abiso. Dumao naman tayo sa temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 oras. Ang pinakamababang temperatura ay naitala sa 25.9 Celsius bandang alas 5 ng umaga at ang pinakamataas naman ay umabot ng 35.5 Celsius bandang alas 2 ng hapon. Ibig sabihin, kahit sa pinakamagang oras ng araw, ramdam na agad ang bagyang init, lalo na sa mga lugar na urban kung saan mas naiipon ang init sa paligid. Pagdating naman sa relative humidity o halumigmig sa hangin, ang pinakamataas ay naitala sa 73% bandang alas 2 ng madaling araw.
Ito ang oras kung kailan mas malamig ang paligid pero mas mataas ang moisture sa hangin, kaya may pakiramdam na medyo maalinsangan pa rin kahit gabi. At ang pinakamababang humidity ay bumaba sa 41% bandang alas 10 ng umaga. Sa ganitong oras, may tuyo ang hangin kumpara sa madaling araw, pero dahil kasabay nito ang mabilis na pagtaas ng temperatura, nagiging mas ramdam ang mabigat na panahon, lalo na pagsapit ng hapon o gabi sa maraming lugar. Ngayon, dumako naman tayo sa pinakabagong tropical cyclone threat na inilabas ng Pag-asa. Sa ikalawang linggo mula April 30 hanggang May 6, 2026, may nakikita ng posibilidad ng dalawang tropical cyclone-like vortices ang maaaring mabuo sa silangang bahagi ng monitoring area. Sa kasalukuyan ay nasa mababa pa ang chance na ang mga ito ay tuluyang maging tropical cyclone, kaya sa kabuuan ang tropical cyclone threat potential ay nanatiling aktibo sa buong forecast period. Pero gaya ng lagi nating paalala, ang ganitong uri ng sistema ay maaari pa magbago habang lumalapit at umuusad sa karagatan. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung ang susunod na sistema ay mas lalapit at maglandfall sa bansa o mananatili sa mas malayong bahagi ng karagatan. May mga modelo nagpapakita ng mas malakas na development pero hindi pa rin malinaw kung ito ba ay magiging direktang banta para sa bansa o mananatiling nasa labas ng ating area of concern. Ibig sabihin mga kababayan, marami pang pwedeng magbago sa mga susunod na araw, pwedeng mag-iba ang direksyon ng galaw nito, pwedeng umina o lumakas ang signal at pwede ring magbago ang mismong bilang ng mga sistemang posibleng mabuo sa forecast. Kung sakaling mas lumapit ang sistemang ito sa ating bansa, ang mga unang lugar na posibleng makaranas ng malalakas na pag-ulan ay ang mga eastern sections ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang dito ang mga baybayin at silangang bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at ilang bahagi ng Mindanao na nakakaharap sa Philippine Sea. Sa ganitong setup, mas mataas ang posibilidad ng maulap na kalangitan, kalat-kalat hanggang malalakas na pag-ulan at thunderstorm sa mga lugar na direktang tatamaan ng moisture at hanging dala ng sistema. Para naman sa mga komunidad na nasa coastal at low-lying areas, mahalagang maging mapagmatsyag dahil kung sakaling lumakas pa ang bagyo o tropical depression na ito, maaari rin itong magdulot ng malalakas na hangin, maalon na karagatan at posibleng pagbaha sa mga mababang lugar. Sa ngayon, ang pinakamahalagang gawin ay patuloy na mag-monitor ng susunod na forecast updates natin dito sa ating channel. Huwag maging kampante kahit hindi pa ito isang direktang banta. Malinaw na isa itong sistemang dapat bantayan ng mabuti habang dahan-dahan itong umuusad sa silangan ng bansa. Patuloy na mag-monitor sa mga susunod pa nating update dito sa ating channel para sa pinakabagong ulat ukol sa magiging lagay ng ating panahon at huwag kalimutang mag-ingat mga kababayan.